What's up mga paps? So ito yung first official reaction video namin. Pero hindi muna tayo mag-EDC. Yun ay dahil sa comment na ito. Yun. Dahil gusto nyo makilala ako na anak ni Dr. Love. Yeah. Tara, reaction tayo. Ito kay ano to? Kay Pastor ER. Pastor ER. Oo, yun. Ano? Game ka na? Yeah. Game na ba kayo? Ready ka na? Wala nang atrasan to. Ready na. Okay. Ano? Game. Yakap na kayo. Good news yun. Galit niya. May galit pa rin. Naintindihan ko naman. Well, kamalian ko eh. Hindi ko rin siya kaya baguhin. Dahil nung time na yun, kasi parang kung binagsakan ang lupat lang. Sabi ko, Sa ano to? Harap ng PDH. Asa para niya? Yung kainan. Yan, Parang. yan pala si... 35. Sa Annex 35 yan, guys. Kay Dr. Love. Eto mo siya, natagpuan ko siya. Tara po. Ano mo pangalan nila? Josie. Ayan. So, at kasama ko. Kuya, kumusta? Ayos lang. Ilang araw ka na dito? Ilang araw ka nang nawawala sa daan? Ano? Nasa 20 days na rin ako dito. Nabasa ko yung mga comments. Sa comments ay, nasan ka po? Kailan ka babalik? Babalik pa ba si Dr. Love? Kalinga Piggy? Babalik. Dahil ang buhay ko na pakalina. Saka yung tulong ni Kuya Balat sa Kalinga Pro. Hindi mo na maita. Yung nagawa nila sa channel ko. Yeah. Hindi ko naman na yung ganyan ni Doc. Ng Rodriguez. Alin? Yung mga... Balahibo dito. Ito lang ako. Tapos ito dito lang oh. Mrs. Happy naman siya. dito. Happy naman siya dun sa kinalabasan ng buhay ko. Bilang dati. Wala sa tama. 6 months na po si Dr. Love sa Daet. At yun, Bago hindi namin pa lang to. naasahan. Napamahal na siya 2023 sa mga yata tao doon. Hinahanap na siya doon. Okay lang po ba sa inyo na 6 months na siya doon at babalik pa daw? Okay lang po. Kasi doon nakikita ko rin masaya siya doon. At iwas po siya dito sa Yeah. kahit sa Merville, pag sinabi niya dito kami sa Annex 35 kasi pumapayag na po ako kaya sarado ang tindahan namin pag sinabi niya dito na po kami. Natuwa po kayo sa mga pagbabago. Start pa lang ma. Mrs. Love, start pa lang. Kasi po dapat ako na sabi ko, pag babalik na po siya ng diet, doon na po ako sa tindahan. Kasi wala na po akong ibang kundi tindahan. So habang siya po yung nandito, sarado muna. Opo, Kasi sarado. magkasama Pag po uuwi ko kami ng Merville, yun, bukas po ako. Pero ngayon, dito kami lagi sa atin ko, sa Annex 35. Ay nanay. Napamahal na po kayo doon. At namimiss nila yung tawa. Like, yun talaga ang tunay na pagkatao. Ano ako, dala ko yun hanggang sa tanda ko, yun na talaga ako. Yeah. Hindi na mababago sa akin. Mukha ko ba si Dr. Love? Kailan ba nababalik? Hindi. Mukha bang hindi As soon niya? as possible. Mukha ko ba? Basta makasahod na ako. Hulmang-hulmong. Babalik ko na talaga. Grabe po yung pinagdaanan niyo sa pag-aasikaso ng Grabe, dahil ang bangko namin malayo, Mandaluyong. 2023 nga to. Ito Yung time na yung nag-merge yung Hindi yung kilos yung land bank nilang dalawa, hindi na tinanggap. Oo. UCP, Nag-ano kami. ano yung bago land bank? Dito, yung pinapasok kami sa Ilumari. UCPB ba yun? Nag-EOB. So ang hinihintay niyo na lang po ngayon ay bago kayong card, ay bagong bangko. Grabe, 2 years Hintay na lang. na. Yung pera. Yan yung Sana hindi dumating na pumasok yung para pera. makauwi na kayo. O nga, ay, nagpasalamat pala ako doon sa A-Trade Community. Dahil sila nagpa-birthday sa atin. Wow! Ano sa tingin niyo ang mga dahilan kung bakit biglang nagustuhan kayo ng mga viewers, supporters, at mga OFW natin? Ano lang, maging totoo ka lang sa tao. Huwag mo ipakita na yung magiging plastic. Hindi kasi maganda sa tao yung plastic.
Kung ano ba, kung sinasabi ko naman, dating baliw ako, yun ang naging dahilan kung bakit madali nila ako tinagap. Dahil Parang humingi yung ako time ng na patawad. to, less than 100k Tapos pa sinabi yun. niyo yung totoo. Oo, sinabi ko yung totoo. 2 years At ago. ito naman Followers. asawa ko nagpapatunay. Na talaga naligaw ako. Kaya Cellphone nga, na nawala. parang halata rin sa sinasabi niya Hindi kanina. nakakaw. Yung cellphone na yan, nanakaw po sa Ay, tindahan. nakaw sa tindahan. Maraming baliw doon sa Kahit Pasay. hanggang ngayon, ramdam niya. Yung ganda or yung bagong pag-asa na meron, no? Yung po ba, nabanggit niyo po kanina, papanood niyo yung mga video. So, ang dami ng video nila halos araw-araw. Sana siya tawagin as Sister Josie. Sister Josie, yung mga kinekwento po ni Kuya Ricky, Sister ang dami niyang Josie. nakwento. Sister Jo. Hindi pa siya si Mrs. Ano ba Love. mapapatunayan Hindi, sabi na kanina, Mrs. Love. Totoo. Mga nabanggit niya. Ang natatandaan ko po, yung siya ay muntik makulong o nakulong? Nakulong. Siya din nagpakulong. Yung po yung sinabi sa video. Tapos siya po ay nalulong Nalulong. sa droga. Tapos nagkaroon ng problema sa anak. At magulo yung kanyang mga kinikwento sa buhay, babae, gano'n. Totoo po yun, masasabi niyo po. At hindi kayo nagalit na nung sinasabi na niya to sa video. Hindi ba kayo nahihiya na parang buhay na namin to? Para sa Una. akin, yung una, hindi ko kasi alam, hindi naman ako nanonood. Opo. Kapitbahay lang pong nagsasabi. Sabi ko, sinabi pala niya. Oo, lahat. Talagang Siyempre. binanggit niya. Totoo Piling ko si lahat. ate yung katabi. So natanggap niyo na rin Sa na mas bakery. naging maganda na Or si ating yung nakwento nagluluto. niyo yung O kasi mga buhay. Kalingap fan Maraming din. nakarelate. So habang tumatagal po na nakukwento na niya lahat, naging okay na rin po sa inyo. Okay lang po. Kasi lahat naman po yung totoo na Pinagdaanan yung pamilya. Pag kinikwento po yun ni Kuya Ricky, ni Dr. Love, umiiyak siya. Umiiyak siya pag humingi siya ng sorry. Umiiyak siya pag naalala niya yung hirap na pinagdaanan nyo, pinagdaanan ng pamilya. Yung po ba talaga mahirap ng mga panahon? Sobrang mahirap. Kasi kung ako lang, hindi ko kaya. Kaya sabi ko kay Lord, siya lang bahala. Kasi hindi ko kaya. Hindi ko rin siya kaya maguhin. Kaya nung time na yun, kasi para akong binagsakan ng lupat langit. Sabi ko lang sa anak ko na magpakatatag kami dalawa. Kasi si Papa mo, hindi naman ganun dati. Ngayon Hindi kasi, siya po ganun dati. oo, sabi ko, hindi naman siya ganun dati. Siguro ngayon, dala nga alam sa natintal siya sa drugs. Oh. Kaya sabi ko sa kanya, magpakatatag tayo anak, magpakatibay tayo, laban lang. Kasi lalo na po nung naoperahan ko ako, Nung ano po? yun, tinanggal ko sa akin, mayoma, Ayun, nanay ko rin po. ovarian cyst, appendix. Wala po isa lang po siya nakasikaso sa akin. Yung anak niyo po. Po, galing po siya ng trabaho, magdamag, galing siya sa akin. Wala si Kuya Ricky. Wala, kasi yung time na yun, doon kasagsagan ng nandun na yung babae, sobrang bigat. Pero hindi ako bumitaw. Hindi ako bumitaw. Hindi ka po bumitaw din sa kanya. Umalis kami, tumira ako sa mga kapatid ko. Umalis kami mag-ina kasi yung inuupahan naming bahay, lagay na tinatawagan yung may-ari na paalisin kami mag-ina. Na kasi daw ginagawa ko ng kabastusan yung bahay. Ngayon, hindi ko na kaya. Sabi ko sa anak ko, hindi ko na kaya anak. Ikaw pag-isisyon, itutuloy natin yung bahay o hindi. Isisyon yung anak. Ewan ko bakit pinipigilan ko yung luha ko. Pero kasi, naalala ko nung nung sinabi ni mama na yung mayoma. Talagang, sa pa ako nun panggabi. Tapos uwi ako parang 5 or 4 a.m. Hindi na ako makakatulog nun. Parang diretso na kami pila nun doon sa hospital ng Paranaque. Parang, nakakahalo lang. Kasi, yung kahit gusto mo na matulog sa pero wala, hanggang tanghali lang doon sa spa. Kailangan mong pumila kasi walang dun priority dun pila kong pila dun. Kasi public yun.
lang kami, kaya kung saan-saan na lang kami pakapunta mag-ina. Kasi sa mga kapatid ko, dito sa Alex 35, kung saan-saan na lang kami mag-ina, kasi kung saan din ako, kung dito ako sa Alex 35, susunod lang din yung anak ko. Kung doon naman sa isang kapatid ko, doon din yung anak ko. Kaya hindi kami bumitaw mag-ina. Kasi sabi ko, dadating yung time na magbago din siya. Kasi lagi kong sinasabi sa kanya na matanda ka na, tuminto ka na. Kasi binabaliktad kasi niya na ako yung nag-issue. Pero saksi naman ng Diyos, minsan hindi ko ginawa. May takot din naman ako sa Diyos. Kaya sabi ko sa kanya na, sinabi ko talaga sa kanya na magbago na siya. Kasi hindi siya nagpabata. Pagpatanda na siya eh. Hindi naman kami ang siya din. Yung sinasabi ni mama na palipat-lipat kami. Yun nga kasi, di ba nakwento, pinalis na kami doon sa bahay. Sa gate 1. So, parang nangyari nun. Kasi wala na eh. Nagkalabo-labo na kami. So, ang nangyari, pumunta kami kay kaya Tanolan. Tanolan, shout out. Pati kay Tita Dibe. Kay Titaan, kay Jess. Kilalang sa adventure. Ayun. So, parang doon na kami nag-stay nun eh. Minsan kila nanay sa 35. Tapos pag kasi nung di ba nagtrabaho ako ng panggabi. So nung inoperahan si mama, parang may pasok din nata ako nun. Or di ko na maalala. Basta ang nangyayari nun, parang uuwi lang ako doon sa bahay nila, Tanolan. Parang sa gabi ata. Ganun. Parang hapon hanggang gabi. Matutulog lang ako, tapos babalik na ako. Sa ospital. Oo. Siya may hirapan. Oo. Nasa kanya ang pagbabago, wala sa amin mag-ina. Kaya sabi ko kay God na hindi ko kayang baguhin yung asawa. Kaya na kung bala. Totoo po yun. Sinuko ko talaga sa Diyos dahil time na inopera ako, hindi na gumagaling-galing yung operasyon ko, gawa na sobrang stress. Kasi sobrang, lagi na lang ako tinatakot niya, na ganito ganyan, puro panakot. Andun na yung, totoo yun, napasalamat ako sa mga kapatid ko, kasi hindi nila ako pinabayaan. Yung obligasyon niya bilang asawa, walang nag-aano kundi yung anak ko, mga kapatid ko, kasi yung sugat ko, hindi na gumagaling-galing. Yung gamot ko sobrang mahal. Tapos, wala naman siya inaabot na sa akin mo. Kaya awang-awa ako sa anak ko. Sabi ko, yung obligasyon dapat sa ama niya, siya na ang pumasaan sa akin. Kasi nagloko na nga siya, tulad ng unang sahod ng anak ko, wala talagang napunta sa kanya, nasa akin gawa ng nakikita niya siguro nakikita niya kasi doon ko na nakikita sa kanya na nabasa ko yung cellphone niya. Alam ko dami siyang babae. Alam ko yun. Pero kaya ko naman dala. Kaso lang nung time na yan, dinala talaga ako ng mga kapatid ko magbakasyon sa amin, sa Negros. Hindi ako sumama kasi ang isip ko, dyan pa naman siya. Uwi lang siya. Tapos yung anak ko kasi magpapapasok lang, walang mag-asikaso. Yung time na yun, pinamasayan talaga ako ng anak. Kahit Yung sobrang may kayo na dumalita. Hindi niya kasama na. Kasalatan natin, di ba yun? Parang sila Marvin lang ata yun. Pero kasi yung time na yun si doktor. Parang hinahabol niya si mama. Parang nagbabanta, gano'n. So, sabi ko, sumama na lang, ma. Tapos, sakto rin naman, sumweldo ako. Ayun, bitang buko na lang. Ikaw yung nag-book ng ticket? Hindi siya kasabay kasi hindi naman siya sasama daw dapat. Okay. So, sabi ko, sumama ka na dun, ma. Kasi, stress lang ako sa inyo dito eh. At least doon, pag nandun ka, at least dito, kaya kong at ako lang dito. Siguro,
Ang ano lang yan, na malibang lang ako. Pero hindi ako nagpapakita sa anak ko na nahihirapan na doon. Hindi, kasi umiiyak na ako pag wala siya. Pero pag nandyan siya, pakita ko sa kanya na wala na. Kaya ko. Kasi alam niyo, may hirapan din siya. Maapektuhan din siya. Ang naapektuhan talaga sa amin, ang anak namin. Yung anak niyo po talaga na-apektuhan din. Sobra. Sobra. Kaya wala pong... May galit siya, nagdagalit siya ng mga panahon. May time lang siya na pag nakainom, talagang umiiyak siya. May sinabi siya sa akin na, Mama, na ano ka pa ba, na maayos pa itong pamilya na to dahil yung babae kasi niya, inagtag niya talaga sa amin mag-ina. Sobrang sakit yun. Tapos, chat pa niya, anak na may bago na siyang pamilya. Sabi ko nga dapat, hindi na lang na sinabi sa anak namin. Sakit yun. Kasi sinabi naman talaga niya sa amin na may bago na daw siyang pamilya, buntis, mga anak. Talagang minumukha talaga niya sa amin. Napakasakit naman nun. Sabi ko, wala kang ginawa kung hindi tumulong sa kanya. Yun. Hanggang ngayon naman, yun lang yung lagi ko rin na sa anak ko. Huwag kang magtanim ng galit. Kasi Naalala ko na. Kasi meron siyang pamilya yung sinasabi niya. Sa Taiwan yun eh. So, di ba? Siyempre, pag inaaya ng mga pinsan, mahaba ako dun. Parang, chat mo na ako. Nandiyan ba yung van? Pag andyan yun, hindi na ako pupunta. Sunod na lang. Buti na lang dito pag pupunta ako dun, hindi kami nagkakapang-abot. Kasi, sobrang init ko na sa kanya nun eh. Parang anytime na makita ko siya, parang gusto kong mamisikal, gano'n. Buti na lang din, hindi kami nakikita. Sabi ko, kung ano may sama na loob mo dyan, ilabas mo. Kasi hirap yun ang agrasya hindi makapasok. Kasi puno yung puso. Alisin mo yun dyan. Lalo kung inaano sa kanya, na si Papa mo, nadala lang sa mission. So kahit hanggang ngayon na tinutulungan niyo anak niyo, parang nagtatanggol niyo pa din kahit paano si Papa niya. Oo, hindi ko inaano na gano'n. Na huwag siya tuluyang magalit o tuluyang masira yung relasyon niya. Sabi ko talaga sa kanya. Kasi kung tutusin, gusto ko talaga sa sila. Kasi mahirap sa akin eh, ako nang naiinip. Kaya nung birthday niya, nandoon yung anak niya, dala yung kasi... Kahapon po? Opo. Nandoon. Wow! Kasama namin. Yung girlfriend Ito niya. pala yun. Parang naalala mo ba to? Oo. Saan yun? Nung birthday ni Tito sa Annex 35, kila nanay. Yung nagmawi kayo. Nagmaoy, oo. Kasi... Hindi ko sure kung yun yung first time ko na na-meet si Dr. Love. Hindi, Pero ako naalala ko eh. So, yun? Parang galing tayo sa Kalayaan. ay, may naalala pa ako nun. Tapos, diba, dumaan tayo sa tindahan. So, parang sabi ko, yan yung tatay. Kumano ako sa'yo. Parang, tanong kita. Gusto mo bang mamit? Kumano ako dito. Kasi actually, hindi niya pinapakilala yun si Dr. Love, yung tatay niya. Basta sabi niya lang, nung nagkakilala kami nung 2022 and early 2023, sabi niya, sa kanya na daw ikikwento. Pero, medyo alam ko na kasi nagkikwento na siya eh. Tapos, pero paunti-unti lang. Tapos parang before nung birthday ni Dr. Love, nung time na yan, nakita namin si Dr. Love dun sa tindahan nila. Tapos nakamotor kami, di ba? Tapos sabi niya, yun yung tatay ko. Tapos sabi ko, hala kamukha mo sobra. Tapos ayun. And then yung next nung na-meet ko na talaga siya is nung birthday niya. Yan, yung day before niyan. Na sobrang daming nangyari. Naalala ko kasi nung nakamotor tayo. Parang pumasok sa ko na. Parang, syempre, deserve mo rin naman makilala yung pamilya ko. So, parang sa isip ko, sino ba namang anak yung
Yung ayaw pakilala, yung ano. Ipagmalaki yung jowa niya. Yung magulang niya. Ganun. Ikaw rin naman yung dahilan. Kaya kami nagkapatid nito din. Ikaw, tsaka si Mama, si Miss Love. Nung birthday niya, parang ano yun eh. Nag-uusap na sila nun. Sobrang dami niya nainom, pati yung pinsan niya, si Marvin. Inuman sila. Tapos ayun, sabi nga nung mama niya kanina, pag nakakainom sobra. Pag uminom kasi sila, doon nalalabas yung saloobin. So, nung time na yun, nung simula sa usap, ayun, biglang nagkainitan. Diba? Yun yung tanda ko. Ano kasi ako eh. Yung kumbaga, pag may problema ako sa sarili ko lang. Parang, siguro, naiintindihan ko naman yun. naipon yung galit ko kay Dr. Love nung mga time na yun. Yung kala mo okay na, pero hindi mo pala nalabasin lahat. Parang, yung ganong feeling, parang ayokong i-wish na ma-feel ng iba. Yung parang feeling mo wala kang pwedeng pagkwentuhan. Yung parang outlet mo lang pag nakainom ka, gano'n. Parang sobrang bigat kasi nung ganong feeling na kahit sarili mong ina, hindi mo kayang ikwento yun. Kasi, di ba yung sabi nga rin mama, ayaw niya daw pakita sa akin. Para hindi ako panghinaan, gano'n. Kasi vice versa ayaw ko rin pakita kay mama. Pero, hindi talaga kaya kasi may breaking point talaga yung tao eh. Ayun lang. Tsaka, nung time din na yun, parang yung tawag dito. Hindi niya kasi kinikwento talaga, as in, lagi niyang sinasabi, parang, sa susunod na lang, ganito. So, syempre, I respect that. So, kahit naman, boyfriend ko siya, girlfriend niya ako, parang, hindi ko siya pinipilit na ilabas niya yung sama ng loob niya. Kasi, alam ko naman, ako yung sa loob-loob ko ng time na yun, dadating sa point na yung pag ready na siya, yung talagang willing na siya ikwento. Kasi kapag naman pinilit mo yung taong magkwento, mahirap din naman. So, yun. Nangyari din. Naturally din. Siya na yung nagsabi, siya na yung nagkwento. Pinipilit mo ako kasapin si Dr. Love nun. Kasapin mo ganito. Batiin mo, ganyan. Hindi naman yung kausapin talaga. Parang lang, kasi yung, parang lang, kumbaga casual na bate, ganyan. Hindi kasi ako sanay na, yung parang sa ganong setup. So, siyempre sinasabi ko din naman sa kanya yun, kasi, tapos, yun lang, siyempre nire-respect na din yun. Tapos, nagugulat ako, binabati niya din. Parang yung simpleng lang, hello po, ganyan, or di kaya magmamano. Pag magmamano ako, sasabihin ko, din, ganun siya, gaganon ako. Hanggang sa eventually, wala nang pilit, siya na, kukusa na siya. Sa amin nagko-comment na, kumusta na nga daw po yung anak, puntahan sana ni Papa niya. So, ang good news pala po ay, pumunta nung birthday. Nandun. Ng kusang loob po. Oo, pumunta sila. Kasama po yung, yung girlfriend niya. Kaya nga, siya yung niyayakap-yakap na niya yan. Papa na. Nagyakap lang po kayo. Si Marvin. Pag nag-inom kami nun kasi nilalasing ako sobrang kung ano-anong inaano sa akin ni Marvin eh. Naalala ko yan. Kinikis niya yung papa niya. Ginagano niya. Shoutout kay Bean tsaka kay Sugar. Pati kay Asher. Yakap na kayo. Good news yun. Andun yung galit niya. Nagalit pa rin. Naintindihan ko naman. Well, kamali ako eh. Nag-i-irresponsible ko sa panahon. Dahil sa bisyo, babae. Pero lahat naman napagsisiyak ko na. Kaya ako binigay sa kanila lang attitude ko ngayon. Para makita ko na
Ako na yung dati kong ama. Hinahanap ka nila. Ah, pinapalaki niya na. Mahirap ka na. Tulog ka sa picture. Hindi. Sisirain pa rin niya. Kasalanan ko. Pagkakapil ko. Pinagtitiyak ko na pala. Isa ate sa ramdam ko na rason kung bakit sikat si Kuya Dr. Love ay yung emosyon, paghingi ng tawad sa publiko, sa public, paghingi ng tawad sa public. Yun po ba, since mas kilala niyo siya kaysa sa amin, napapansin niyo na totoo yung nakikita niyo sa kanya ngayon? Opo, kasi lahat naman po yung totoo yung ginagawa niya sa amin. Sobra. Sobra talagang sakit. Ang kawawa dito yung anak namin. Opo. Oo. Kaya laging sinasabi ng mga ate niya sa amin na anuhin ko yung anak niya. Parang bantayan ko kasi sobrang tahimik kasi. Oo. Baka mamaya daw may gagawin na hindi maganda. Nakakatakot po ngayon. Baka daw, yun, lagi kaming inaano ng mga kapatid niya na magpakatatag kami. Yun, lagi, kasi yung mga ate niya, sa amin naman mag-ina dahil, wala naman talaga kami ginagawa masama. Yung bagkus, awang-awa pa nga sila sa amin mag-ina eh. Kasi tulad nung may mga party, may outing, sinasama nila kami mag-ina. Kaya umiiyak yung ate niya pag nakita kami dalawa mag-ina. Kawawa daw yung mag-ina. Yung ginagawa nila, sabi ng ate. Yun, kung may outing sila, sinasama kami. Tapos siya parang nagagalit. Kasi Panahon yun. Paano po ngayon na nakikita nyo na siya ay hingi ng sorry, nag-e-effort, at nakukwento niya sa amin yung mga plano na gusto niyang pumawi para sa pamilya niyo? Nararamdaman niyo rin po ba na totoo yung sinasabi niya? Opo, totoo po. Na may nakikita kayong pagbabago sa kanya? Oo, kaya sabi ko nga, sana tuloy-tuloy na. Kasi, hindi nga siya pabata, paano na siya eh, patanda na siya. Sabi ko, sana tuloy-tuloy na. Na, okay lang din po sa akin nandun siya. Para malayo lang din siya. Kasi dito, nakapalibot kasi sa kanya ng mga temptasyon. Oo. Kaya nga pag sinabi niya dito kami sa Alex 35, nandito kami. So, sumusunod lang ako sa kanya. Sabi niya doon, dito daw kami. Yun, sakripisyo yung tindahan, sarado. Kaya sabi ko, babawi na lang ako pagbalik na sa Bicol. Kasi doon lang naman talaga ako sa tindahan. Ate, bakit kayo hindi nawawala ng pag-asa para sa kanya? Bakit hindi ako Nawawala ng pag-asa, bakit hindi kayo bumibitiw? naniniwala ako na ang Diyos lang talaga ang magbabago sa kanya. Basta ako, doon lang ako sa tama. Kasi darating yung araw na magbago siya. Yun, kasi sabi ko naman sa kanya siya lang talaga magbago. Siya lang ang may kasi wala kami magawa. Gusto namin baguhin siya. Mangaral kami sa kanya, galit siya. Nagagalit siya sa amin. Wala na. Kasi kung ano-ano na lang malabas sa bibig niya. Kaya ang nangyayari nga minsan, yung ate ko, siya yun ang kaaway na niya tuloy. Kasi hindi naman papayag yung ate ko na basta-basta ganyan yung parang ako lang. buong pamilya, Hindi nga sila naman namin dalawa kaaway lang na. ate ko sa buntan. Hindi lang sa amin, parang sila Tita Minji rin, siya Tilo, kinaaway niya na. Sobrang lala nung dati. Kasi nga, ang ginawa niya, pati mga kapatid ko, kalaban niya. Na sa totoo talaga, ang mga kapatid ko, sobrang laki ng respeto sa kanila. Nung panahon. Sabi nga po. Sobrang laki. Ang dami pong kwento ni Kuya. I mean, kahit yung kinikwento niya, parang hindi pa niya nakwento lahat yun eh. Sobra talaga. Napakataas ng respeto ng mga kapatid ko sa kanya. Kaso lang, nitong nag-issue na siya, kung ano-ano na lang yung lumalabas, ipopost pa niya,
Eh, siyempre, buong mundo yun, nahiya naman yung mga kapatid ko. Kaya hiya ng pamilya. Oo. At ninyo. Pati nanay nga namin eh. Lagi niya tinitext. Yung nanay namin matanda na yun. Kaya ginawa naman ng isa kong kapatid. Para ano kasi, hindi wala na lang ginawa yung nanay ko. Sige siya, basa-basa doon sa mga text. Kasi kung ano-ano na nga lang, ginawa Na-stress lang yung matanda eh. pinalitan na nga ng SIM card. Kasi yung nanay namin parang kapitado na rin. Kasi tinitext ko niya. Yun, ngayon, ano naman siya? Sa nanay ko. Nag-uusap sila. Nag-uusap na rin po kayo. Sa nanay ko. Kuya, hindi ko inaasahan tong interview na ganito. Sinama mo si ate, maraming salamat. Medyo risky yung ginawa mo. Nakakatakot. Nakakatakot at di ko rin ina-expect. Kung ina-expect mo yung mga sasabihin niya. Pero, Sinapa ko lang. Para mapatunayan. Para alam kasi na. magiging totoo yung kwento kung walang tao. Totoo po. Totoo po yun. At kami, kasama ko po ay para kaming nag-cheer para sa kanya. Umaasa kami na yung sinasabi niya na magbabagong buhay, kakapit sa Diyos. Nag-chat po ako kay Rab kagabi. Nagsabi ko, Rab, mukhang may epekto ka rin kay Kuya Ricky. Nagsabi siya ng Jesus loves you sa dulo. Magpasto na rin daw po siya. Anong Magpapasto na rin daw po siya. Grabe. Sabi ko sa Hindi man po imposible. Hindi po Na imposible. malaking bagay talaga yung napuntahan kong grupo Yeah. na may Diyos. Meron silang malaking influence sa atin dito sa Kuya Mark. Yeah. Saka si ate. Yung pag-iintindi ni ate na Kuya Mark, sabi ko, ganun din yung ginagawa ng asawa ko eh. Kaya lang, medyo naging swail lang ako sa bandang ulit. Doon ako pagiging pastor ni Kuya Mark. Dahil sabi ko nga, mahalin natin, hindi natin mahalin yung vlogger siya. Opo. Mahalin natin Hindi pa alam ng million na supporters ni Kuya Val na siya ay matagal na tapat na pastor. Preacher talaga. Kaya masabi ko, Si Kuya Na Bal. dati nagbebenta ng ganito, ng isda, ng nangangalakal kasama ni Rab. skill boy. Sabi ko nga, hindi mo dapat mahalin si Kuya Bal bilang ka-vlogger. Mahalin mo siya dahil siya ay preacher. Yeah. Sa Doon siya pagkatao. unang mahalin. Second opportunity na lang yung vlogging. Kaya siya vlogger kasi ganun siyang tao. Oo. So, malaking bagay yung kabaitan nila, kabaitan ni Kaling Abraham. Doon ako umahanga. Kaya Wala kang katulad yung every magawa. Sunday talaga nagsisimba ako. Yeah. Dahil gusto kong bumalik sa totoong Diyos. Tapos na. Ngayon sa lugar nila Kuya Ricky. Division ko. Yan po yung sasabi niya na Annex 35. Sikat ang batang Quiapo na palabas. Oo. Ang batang squatter. Kayo matagal ba tumira? Bago na yan. Parang tour na. Bago na yan. Ito yung Taiwan? Hindi yung Taiwan. Akala ko. Mga kapitbahay. Sarano yun dati. Supportahan niyo po. E.R. Villagomez. Pero kasi, Yes. sipag na rin. Makarinig ng mga encourage. May tanong ka ba? Ano? Grabe, nakakaiyak pala to. So, ano yung tanong mo? Ano sabi mo? May tanong ka ba? Hindi tanong. Una, ako ay super proud. Super proud ako sa'yo. Because after so long, na parang fully, kasi to be honest, napanood na ng buong pamilya namin yung video. Ito? Alam ni Mama, alam ni Papa, tsaka nila Darlie. Tapos hindi niya pala alam. Hindi, sa ano, nalaman ko lang to sa'yo nung hinatid kita ng umaga. Oo, kasi may nagre-request nga kung di ko alam kung ba't hindi ko nasabi sa'yo or baka nalimutan ko lang. Pero mayroon isang live nga, may nagre-request na gustong makilala yung anak ni Dr. Love. So sabi ko, ito na, nakilala niyo na siya. Ito na siya si Rainer James, sorry, the Dr. Love Jr.
May junior. Anong gusto mo sabihin? Kung may magtatanong kung okay na ba kami Dr. Love, oo naman. Hindi siya ganong kadaling proseso yung pagpapatawad. Pero with the help ng mga taong malalapit sa'yo, yun, kapag meron ka na ring mga outlet na pwede pagsabihan, yun, madali na lang din yung proseso. So, kung kayo rin may mga pinagdaanan din kayo, try nyo rin reach out, ganun. So, ang tanong ko, to clarify things, napatawad mo na si Dr. Love? Oo naman. Iyak tuloy ako. Patawad naman. Wala, kasi nakita ko kasi yung tawag dun. Parang Step by step. Oo. Step by step. Dati kasi hindi mo talaga siya pinapansin. As in, hindi mo talaga siya pinapansin. Tapos, hindi niya tinatawag na papa si Dr. Love. Tawag niya kay Dr. Love, boss. Tapos may isang, matagal na yun, mga siguro after 1.5 years, tinawag niya ng papa. Tapos, hindi ko makakalimutan yun. Basta tinawag mo siyang papa. Tapos as in, napagayon talaga ako. Pero hindi ko sinabi na, wala, tinawag siya papa. Tapos eventually, sa susunod, tinatawag niya ng papa. Sabi ko, ganun yung feel. Kaya tawa ako. Kasi inantay ko rin yun. Kahit wala pa ako ng time na nangyari yun. Yung after. Kaya ayan po, sumusunod na po siya sa yapak ni Dr. Love. Ayun, ito na yung kwento. Nabudol na tayo. Tingnan mo, may video na ako. Nagla-live na ako. Ano pa ba? Ano pa bang ginagawa kong nagda-drive na ako dahil sa kanya. Tinuruan siya. Siya nagturo sa akin mag-drive. Tinuruan siya mag-drive ni Dr. Love. Yung papa niya. Hindi ko nagawa yun. Kasi gusto ko magpaturo ka talaga. Tinuruan siya ng papa niya, grabe. Na-vlog yun eh. Na-vlog ba yun? Hindi ko alam. Parang na-vlog yun? Parang ang ganda experience nun eh. Ikaw mismo magturo sa anak mo, di ba? Mag-drive. Marvin, magpaturo ka na. Grabe naman. May tanong ka pa? Tingin mo yung mga subscriber, anong matatanong nila? Sa tingin ko, ang itatanong nila, kailan tayo magre-reaction video ng Edsy? Pag-upload na ito, guys, siguro huwag ka nang surpresahin na lang natin sila. Magla-live kami, guys. Supportahan nyo na lang kami. At sana nakilala nyo na din siya, ang anak ni Dr. Love. At ako naman ang girlfriend ng anak ni Dr. Love. Kasi naman, Ren and D na yung video eh. Yung YouTube account eh. Sinasamahan ko tuloy siya. Pero okay lang. Masaya po kami sa aming pinaggagawa. So, sana kayo din po. At Ops, shoutout time. Shoutout. Sa mga members namin. Hindi naman to masyadong mahaba, guys, kasi 2 lang yun. 2 pa lang members namin eh. Ayun, shoutout kay... Shoutout po kay... Wait lang, guys. Dahil pala ni-ready ko na. Ma'am Sheila May Bernardo at... Hala, siya lang yung naalala ko. Si Ma'am Sheila May Bernardo. At si Ma'am G. Adona. Tsaka si Ma'am G. Adona. At si Ma'am Katcharing. Si Katcharing. Ma'am Katcharing. Sabi niya, kikitain niya daw tayo, di ba? Ingat po kayo dyan. Ano pa? Yun lang. Yun lang. At paalam. Paalam! Mwah.